conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte isinagawa ng closed door. Philippine National Police walang natatanggap na formal na komunikasyon kaugnay ng umano'y karagdagang warrants of arrest galing sa International Criminal Court. Office of Civil Defense muling naglunsad ng sabayang earthquake drill sa buong bansa. Ateneo de Manila University Blue Eagles Assistant Coach Sandro Soriano dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. US President Donald Trump nilagdaan na ang US-Iran Memorandum of Understanding sa Versailles, France. Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin pinasalamatan ng US leader sa pagiging neutral sa US-Iran issue. Pre-trial conference ang yugto kung kailan pinag-uusapan ng parehong panig, prosekusyon at defense team ang mga detalye sa kaso bago magsimula ang paglilitis. Isinasagawa ito ng pribado at closed doors dito ngayon sa Senado upang mabigyan ang mga partido ng mas malawak na kalayaan sa pagtalakay at pag-aayos ng mga usapin kaugnay ng impeachment. Sinimulan na ngayong Huwebes ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Present ang panaw ng mga prosecutor mula sa House of Representatives sa pangunguna ni Congressman Jervin Luistro. Bigo naman dumalo ang isa sa mga House prosecutor na si Representative Kaka Bag-aw. Sa kabila nito, kasama rin ng prosekusyon ang mga private prosecutors o mga abogado na voluntaryong tumutulong sa kanila, gaya ni Attorney Lorna Capunan at Attorney Amado Ligutan. Dumalo rin sa pagdinig o sa pre-trial conference ang mga abogado ng bise na magtatanggol sa kanya sa pagdinig, gaya ni Attorney Michael Poa. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sakaling mayroon ng warrant of arrest at dumaan sa tamang proseso, handa ang Philippine National Police na ipatupad ito. Subalit sa ngayon, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pa silang natatanggap na formal na komunikasyon sa sinasabing warrants of arrest mula sa International Criminal Court laban kina Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng pambansang pulisya. Ito'y taliwas sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na mayroon nang inilabas ang ICC na warrant of arrest ng naturang mga opisyal base sa kanyang reliable source. Kaugnay nito, sinabi ni General Nartates na wala pa siyang inilalabas na utos sa mga tauhan ng pulisya para tugisin ang naturang mga opisyal dahil wala naman silang hawak na opisyal na dokumento. Balik trabaho na. Ito ang pahayag ng ilang senador kahapon nang buksan ang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ilang linggong agawan ng dalawang grupo sa liderato ng Senado. Natuldukan na ito ng opisyal ng mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Sinundan ito ng pagtatalaga ng mga senador para sa iba pang posisyon gaya ng Senate President pro tempore kung saan naihalal si Senator Vicente Tito Soto III. Majority Leader na si Senator Juan Miguel Migs Zubiri, habang Senior Deputy Majority Leader si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito at Deputy Majority Leader si Senator Joel Villanueva. Naghahanda na ang Senado para sa nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nagsimula na sila sa paghahanda ng mga pisikal na kailangan oras na magsimula ang nasabing paglilitis. Binigyang diin ng senador na malaki o marami ang kailangang ihanda, lalo na sa ipatutupad na seguridad sa loob at labas ng Senado. Aniya, hindi mawawala ang posibilidad na magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari, lalo na at political personality ang involved rito. Tuloy-tuloy ng aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, and other enforcement agencies. Hindi naratipikahan sa special session ng Senado ang pagsasabatas ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS o pag-i-institutionalize ng bigayan ng ayuda sa mga nangangailangan.
Sa manifestasyon ni Senator Erwin Tulfo sa plenaryo, itinuro nito ang House of Representatives na dahilan kung bakit naantala ang naturang legislative measure. Hali sa Yoela, bukod dito sa duck cover and hold, mas malawak ang focus ngayong taon sa pagsubok kung paano agad makakakilos ang mga ahensya ng gobyerno at kung paano magpapatuloy ang pagresponde kahit mapinsala ang mga gusali, transportasyon at mga sistema ng komunikasyon dahil sa isang malakas na lindol. Nagsagawa ang Office of Civil Defense o OCD kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng ikalawang quarter ng 2026 nationwide simultaneous earthquake risk. Nadatna ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nakatenggang drainage project sa loob ng University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH. Ito ay matapos inspeksyonin ng kalihim ang proyekto bunsod ng mga pagbaha na nararanasan sa loob at labas ng gusali ng PGH. Paliwanag ni Secretary Dizon, nakaaapekto ang mga pagbaha sa dami ng mga pumupuntang tao sa PGH, pangunahin na ang mga kawani at pasyente ng ospital. Kaya nang makaharap ang contractor, hindi napigilan ng opisyal na pagsabihan ito dahil sa kapabayaan sa pagpapatupad ng proyekto. You know, our people don't deserve this. Sabi nga ni Pangulo, our people deserve better than this. Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay isang assistant coach pa lang ang dumating dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Mag-alas 10 kaninang umaga nang dumating sa NBI Homicide Division ang assistant coach na si Sandro Soriano. Kasama nito ang kanyang legal counsel at tumanggi na rin itong magbigay ng pahayag sa tanong ng media. Mula nitong Martes hanggang kahapon ay may 12 student-athlete na ang tumugon sa sabina ng NBI. Sumipot na rin noong Martes ang dating team manager na si Christopher Epo Quimpo. Hindi naman ito nakuhanan ng pahayag ng media matapos itong dumaan sa ibang exit sa opisina ng NBI. Hanggang bukas na lang ang itinakdang schedule ng NBI para tumugon sa kanilang sabina sina dating head coach Thomas Anthony Tapalduin at ang mga assistant coach na sina Reynaldo Jacinto Jr. at Dean Castaño. Samantala, mangangailangan pa ng karagdagang panahon ang National Bureau of Investigation para makumpleto ang kabuuan ng proseso ng kanilang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo de Manila University student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Muling dumulog kanina sa Office of the Ombudsman ang grupo ng mga doktor at abogado. Ito ay upang iapila ang desisyon ng Ombudsman na pag-dismiss sa kasong technical malversation, plunder, graft at grave misconduct laban kay dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma Jr. Ayon sa mga complainant, dapat na managot sina Recto at Ledesma kaugnay ng paglipat ng mahigit 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Sa kanilang motion for reconsideration, idinitalya ng mga complainant kung paano nakinabang ang distrito ni Recto sa paglipat ng pondo. Binigyang diin ng mga complainant na noong November 2023 sa bicameral conference may ipinasok na special provision sa national budget na pinahihintulutan ang paglilipat ng pondo. Noon anya ay Deputy Speaker pa si Recto at miyembro ng bicameral conference. Pagkatapos nito ay itinalaga siyang Finance Secretary noong January 2024. Opisyal na nilagdaan ni United States President Donald Trump ang US-Iran Memorandum of Understanding sa Versailles, France. Ayon sa White House, ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang paglagda ay naganap sa gitna ng pandaigdigang atensyon sa mga usaping pangkapayapaan at seguridad sa West Asia. Inaasahan na magbubukas ito ng mas malawak na oportunidad para sa kalakalan at kaligtasan ng mga ruta sa dagat, kabilang ang Strait of Hormuz. Sinaksihan ni French President Emmanuel Macron ang makasaysayang paglagda sa MOU. Pinasalamatan ni United States President Donald Trump sina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin sa kanilang pagiging neutral sa US-Iran crisis. I want to thank China, President Xi. I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral.
They could have made it much more difficult for us. And I want to say it, you know, they have shoulder weapons to knock down airplanes that it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said I would really appreciate you not giving or selling any of that stuff